Isa na namang makulimlim at maambon na umaga mga ka-agri. I-share ko sa inyo yung magbibigay ako ng ideya o isang kaalaman na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos mga ka-agri. At ito yung i-share ko sa inyo. Nag-comment nga pala si Sir, ito si Sir na to. Shoutout sa iyo Sir. Na nagkukuhan daw, naglalaglag daw ang bulaklak dahil maulan o sunod-sunod yung ulan. Siguro sa ibang tanim Sir na ka-agri na naglalaglag yung bulaklak kasi nga walang pollinator, gawa nga ng walang lalabas na mga pollinator dahil maulan. Pero sa sili hindi normal Sir na maglaglag yung bulaklak kapag ganitong stage pa lang. At sana unawain nyo yung paliwanag ko mga ka-agri para sa inyo. Sa sili kasi mga ka-agri, kapag bata pa siya, at ito na experience ko lagi mga ka-agri, kapag bata pa siya, hindi pa siya naglalaglag ng bulaklak. Bakit hindi siya naglalaglag ng bulaklak mga ka-agri? O hindi siya naglalaglag ng bunga? Kasi nga, yung nutrients na kinukuha ng ugat na pupunta rito sa puno ay sapat para buhayin etong bunga na to. Kaya naman kung titignan nyo, etong mga walang sakit, ayan, lahat niyan hindi na abort yung bulaklak, ayan o. Kasi yung nutrients na nakukuha ng halaman na to, ayan, yung mga yan sapat para buhayin niya pa yung mga bunga na yan, yung mga bulaklak na yan. Bakit naglalaglag yung bulaklak kapag maulan mga ka-agri? Yung sinabi ni ka-agri, ayan, ito. Kasi mga ka-agri, kapag maulan, nagkakaroon ng sakit yung tanim natin. Ayan, kasi maulan, nagkakaroon ng sakit o napunggos yung tanim nating sili. Ngayon, pag nagkasakit yung tanim natin, ang dahilan nun, dahil sa ulan. Kasi hindi naman madalang magkasakit mga ka-agri kapag tag-araw. Kaya nga mas mura ang sili kapag tag-araw. Kasi nga, madalang ang nagkakasakit na sili kapag tag-araw. Pag tag-ulan mga ka-agri, nagkakasakit yung halaman natin, kaya naglalaglag yung bulaklak. Kung pansinin nyo mga ka-agri, ito, wala siyang sakit. Ito, yung walang sakit na dahon mga ka-agri, yung tapat niyan, hindi yan maglalaglag. Ayan o, pansinin nyo mga ka-agri, yung pagkakaiba. Ayan, itong tapat ng dahon na to, wala kasing siyang sakit. Healthy siya, kaya naman hindi na abort yung bulaklak at nagtuloy siya bilang bunga. Ito, pansinin nyo rin itong isa mga ka-agri. Kaya nagtuloy siya. Ito, may sakit nga siya na konti, pero nakontrol na. Hindi na siya nagtuloy sa palibot niya. At pansinin nyo naman itong may sakit mga ka-agri, itong isa. May sanga siyang maliit dito. Pansinin nyo mga ka-agri, pero nakontrol na rin. Na-abort yung bulaklak niya. Kasi nga mga ka-agri, meron kasi siyang sakit, kaya na-abort. Hindi dahil sa ulan mga ka-agri. Dahil sa ulan, kaya siya nagkasakit. Pansin nyo mga ka-agri yung pagkakaiba. Nagkaulan kasi, kaya siya nagkasakit. At na-abort siya, hindi dahil sa ulan, kung hindi dahil sa sakit. Yun ang dahilan mga ka-agri. Ayan. Sana naunawaan ninyo mga ka-agri yung paliwanag ko. At ngayon mga ka-agri, ayan, ngayong araw nga pala mag-i-spray na rin tayo ng pampakapit ng bulaklak ng sili natin. Lalong-lalo na nga pala mga ka-agri sa may sultan. Ito, itong sultan na to. Pag nagkasakit itong sultan mga ka-agri, o yung bell pepper na tanim ninyo, may langgam. May langgam. Yung binubuan natin mga ka-agri, maranggam. Etong sultan mga ka-agri, pag nagkasakit to, maselan siya. Sobrang selan talaga niya. Kapag nagkasakit na yung sultan, naglalaglag talaga ang bulaklak niya. At hindi siya namumunga. Minsan nga may barako pa rito mga ka-agri.
hindi talaga siya namumunga kahit isprehan nyo ng isprehan ng kung ano, hindi talaga siya namumunga. Hindi katulad dito sa panigang na kahit may sakit siya, minsan nagtutuloy pa rin yung bunga niya. Ayun katulad niya wala na siyang dahon dito pero nagtuloy pa rin yung bunga niya. Pero maliit yan mga ka-agri. Bakit maliit mga ka-agri? Kasi yung dahon ng tanim natin, yan ang nagsisilbing kusina. May langgam. Hindi ako makapokus mga ka-agri, ang dami langgam. Eto, dito tayo sa kabila. May bunga na palang malaki mga ka-agri Ayan. Kuwan na siya. Halos sandangkal na. Ayun pansinin nyo mga ka-agri, nalaglag yung dahon niya. At ine-expect ko mga ka-agri na etong kahit maganda pa yung dahon niya sa taas, ine-expect ko na ito yung maliit lang. Kahit abunuhan ko pa ng abunuhan dyan. Bakit mga ka-agri? Kasi wala siyang dahon dito. Yun kasing tapat niya, yung dahon na katapat niya, yun yung bubuhay sa kanya. Yung kasing mga dahon mga ka-agri, yan yung nagsisilbing kusina o tagaluto ng tanim natin para lumaki yung bunga, para maraming kainin yung bunga. Tagaluto siya para sa pamagitan ng photosynthesis mga ka-agri. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung paano nangyayari photosynthesis, pero eto nga ang gusto ko lang ipaliwanag na yung dahon natin yun ang nagsisilbing kusina ng bunga natin para siya may makain. Yan. Ito nga pala mga ka-agri yung i-spray natin. Pero mamaya pa tayo mag-i-spray mga ka-agri dahil umaambon-ambon pa. Para hindi masayang. Siguro hintayin pa natin na medyo umaraw pa siya ng konti. Para hindi mahugasan kaagad itong i-spray natin. Ito nga pala. Yara. Etong Yara mga ka-agri. Bakit nga ba Yara yung napili natin na i-spray dito sa tanim natin? Ito kasing Yara, mga ka-agri na to, ay lakas ng cell wall ng halaman natin. Kung nag-aral kayo ng mga ka-agri, napag-aralan nyo rin yung sa biology, yung structure ng isang dahon ng isang halaman. Meron siyang, kung sisilipin natin sa microscope mga ka-agri, meron siyang mga kudra-kudrado na sa unang layer niya mga ka-agri, yung cell wall niya. Kung tawagin ay, hindi ko na alam kung anong tawag doon. Baka magkamali ako mga ka-agri kaya hindi na ako magbabanggit. Yung cell wall nga na yun, pag nasisira ng fungus yun, mahina siya kaya nasisira siya ng fungus. Kaya nagkakasakit yung halaman natin. Ngayon na-applyan natin siya ng Yara. Ito nga pala mga ka-agri calcium base. Applyan natin siya ng calcium base para tumibay yung cell wall ng halaman natin. Etong Caltrac mga ka-agri, ito yung ginagamit natin para hindi rin malaglag yung bulaklak. Bakit mga ka-agri? Bakit etong yung Yara Caltrac nga na calcium base? Kasi pagka ang calcium kasi mga ka-agri na granular, pag nilagay lang natin siya dyan, yung abono, yung ganito mga ka-agri, ayan Nitrabor. Ayan, may calcium siya. May nitrogen, calcium at boron. Ayan, boron yan. Kapag nilagay lang natin dito yung Nitrabor o yung calcium, konting-konti lang yung pupunta rito sa bulaklak natin mga ka-agri. Dito sa bulaklak na to. Konti lang siya. Kumbaga, mapupunta lang talaga yung halaman natin o yung calcium na yun dito sa dahon. Mas marami sa dahon. Kaya mas lumalago lang siya. Pero minsan na-abort pa rin yung bulaklak natin dahil nga konti lang yung napupuntang calcium. At doon pumapasok ngayon mga ka-agri yung pag-i-spray natin ng calcium. Kasi pag in-sprayhan natin ng calcium, yung spray mga ka-agri direkta na pupunta rito sa may bulaklak para hindi siya ma-abort. Kaya ang calcium mga ka-agri ay hindi siya pampakapit siya ng bulaklak. Ito nga palang calcium mga ka-agri, meron siyang, tignan nyo mga ka-agri
meron siyang 160 grams per liter na calcium in total. Ibig sabihin mga ka-agri, meron siyang 160 grams sa isang hawak ko na to na isang spray, isang litro. At ang timpla niya mga ka-agri ay 160 ml sa 16 liters na ano tawag dito na sprayer. Yun ang timpla niya. Kaya pinakamabilis mga ka-agri, ang timpla ko rito ay 1 ligo. Kasi ang isang ligo o isang lata ng sardinas mga ka-agri ay 150 ml. So 150 ml na lang yung ginagawa ko. 1 ligo na lang siya. Inaalog muna siya. Ayan. Ayan mga ka-agri. Sana naunawaan nyo yung paliwanag ko tungkol dito sa calcium na i-spray natin na pampakapit ng bulaklak. At hindi lang ito basta pampakapit ng bulaklak, pampakuan din siya, pampatibay din o pampalakas ng immunity ng tanim nating halaman. Nga pala, maraming salamat nga pala mga ka-agri sa sumuporta sa may channel ko. At ngayon nga pala meron na akong 530, tingnan ko kanina na subscriber. At nagpapasalamat nga pala ako sa inyo mga ka-agri sa suporta ninyo. Ayan. Medyo sisiguraduhin lang natin na aaraw mga ka-agri para hindi mahugasan nga itong tanim natin. Sa ngayon, itutuloy muna natin mga ka-agri yung pag-aabono natin kahapon na hindi natin nayari. Ito, abonohan natin siya ng calcium base ay nangyari na itrabor. Mag-spray na tayo mga ka-agri. Ito, basta laging unang ganito mga ka-agri, kakargahan muna natin ng tubig. Ito yung i-spray natin mga ka-agri. Spray na natin. Medyo maambon-ambon pa mga ka-agri. Pero kuha na natin, i-spray na natin. Ito siya. Basta isang lata ng sardinas na maliit mga ka-agri, parehas lang yan. Ayan. Medyo maambon-ambon pa mga ka-agri pero pwede na mag-spray. Basta wag lang lalakas mga ka-agri, hindi naman basta-basta mababanlawan to. Samantalahin na natin mga ka-agri, baka mamaya bigla na namang umulan ng malakas. Meron nga pala akong napanood mga ka-agri na nag-i-endorso na ng yan nga, yung Yara na yan. Ang ginawa mga ka-agri, pinagsama yung boron. Itong boron na to, Yara din siya. Pinagsama yung boron saka yung etong calcium. Para sa akin mga ka-agri, hindi po pwedeng paghaluin yung dalawa na yan. Kasi pwedeng mawala yung isa mga ka-agri, pwedeng hindi tumalab yung isa sa kanila. At ang masakit doon mga ka-agri, pwede na baka dalawa pa sila na hindi tumalab. Paano ko nasabi yun mga ka-agri? Kasi nga, nung nag-spray ako ng ginamit ko na rin kasi yung boron mga ka-agri. Pero bago ako naghahalo kasi ng mga lason mga ka-agri, naglalagay muna ako sa may malinaw na plastic bottle, sa may malinaw na plastic bottle ng tubig, tapos sinahaloan ko ng konting ganyan, tapos yung konting boron. Pinaghalo ko nga yun at ang resulta, nagsama lang sila at nahiwalay sila dun sa tubig. Para siyang kanin na dinurog-durog din. Kaya pansinin nyo mga ka-agri, pagka
pagka meron kayong Yara Bortrac at saka Yara etong Caltrac, huwag nyo munang paghahaluin sa sprayer. Subukan nyo rin na ilagay doon sa bote at makikita nyo mga ka-agri yung chemical reaction nya. Doon nyo makikita na hindi talaga siya pwedeng, yun yung patunay na hindi siya pwedeng paghaluin. Kasi para siyang kanin mga ka-agri, hindi siya pwedeng paghaluin para sa akin. May chemical reaction siya na pwedeng makasira pa sa tanim natin. Kaya pag nag-apply ako ng ganyan, solo lang. Pwede dyan humus, pero para sa akin ngayon, solo lang muna siya. So tara mga ka-agri, spray na tayo. So yun, ganito lang naman tayo mag-spray mga ka-agri. Kung paano mag-spray ng fungicide, tsaka ng insecticide, ganon din tayo mag-spray ng foliar. Parehas lang. Kaya minsan mga ka-agri, hindi ko na pinapakita kung paano tayo nag-spray kasi ganon lang rin naman. Ganyan lang siya. Medyo patatamaan lang natin yung mga dahon niya mga ka-agri, saka yung bulaklak. Ayan, gaganyanin natin. Pag gumanda kasi yung dahon mga ka-agri, maganda rin yung magiging bunga niya. Kaya kahit dahon, kinakalsium din natin. Pero dapat sa bulaklak lang siya patatamaan. Pero hindi naman natin mapipili yan. So ganun lang mga ka-agri. Maraming salamat.